Matipid ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos ng tanungin tungkol sa pagkawala sa pwesto ng ilang miyembro ng kanyang gabinete. May buwelta naman ng Pangulo sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos at kay dating Congressman Zaldico. Narito ang aking unang balita. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na nagdadrag siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. May hamon naman ang Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkano ang halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita, kuha ng satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa mga anomalyang flood control project. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News.